So, praise the Lord. At today, we are celebrating yung pong ating family Sunday. Amen? Amen. That's why nasaya po ako, nakikita ko. Last Sunday, we dedicate na every Sunday will be our family Sunday. Amen? So, dapat yung pamilya sama-sama dito. Yung parang pinasayang linggo. Amen? So, hindi po just ordinary because it's a time na we will gather, no? Gagawin po natin to lahat ng pamilya, pati aso, pati pwedeng dalhin. Amen. Because in the Bible, namin po sa Biblia, sabi niya, one of the commandment of God. Alam naman po natin yung 10 utos, di po ba? Isa po sa 10 utos na sinabi na Lord, na remember the Sabbath day. O si Glenn, na-miss ko si Glenn. So, praise God, saka si Erica. So, ang sabi niya, remember the Sabbath day. Amen? Amen. Sino po? So, this Sabbath, si Sister Cherry, sama yung poging mister. Ayan. Praise God. Talagang prophetic. Hallelujah! Ayan. So, ang pinasayang, sabi nga, ang utos ni Lord is remember the Sabbath day. Ang Sabbath po, sa originally comes from the Jews. No? Siya po yung unang utos po kasi, yung Sabbath nila, Sabado. Yan, mayroon pong nanonood sa Israel sa atin. So, Sabbath means, ito po yung Saturday na ginagawa. Amen? So, sa atin po mga Christian, dahil na-resurrect si Jesus Christ the first day of the week, yun po yung Sunday, no? Hindi po uli yung Sunday, actually, yung pong Sunday una. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hindi po siya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Hindi po ganun ang bilang, ha? So una po, the first day of the week nang na-resurrect si Jesus Christ, so yun po yung day na sineselebrate natin yung Lord's Day. Amen? So if it is the Lord's Day, it is a command of God na dapat sumamba. Actually, most of the command of God sa 10 Commandments, yung pong number 4, yung po yung pinakamahabang command. Yung po yung remember the Sabbath day. Pangapat, father, mother, brother, sister. Yan, pangapat. Sabi niya, pumunta kayo sa simbahan. Kaya nga po yung Lord's Day means a family day, together we gather to worship God. Hindi po ninyo day yon, no? Yung Lord's Day is the Lord's Day. Mag-start ng umaga hanggang hapon. Kanino yan? Lord. Pag ikaw ay tumatawag na Lord, means owner, may-ari. Sino may may-ari? Si Lord. Pag tinawag mo siyang Lord, meron siyang araw. So, kung titingnan po ninyo, binigyan tayo ng 7 araw. Di ba? Yung 6, pagtrabaho ka. Di ba? Ikaw nang bahala. Pero yung isa, wag mo nang kunin. Bigay mo kay Lord. Yun. Amen? Pastor, birthday ko. Kahit na. Pwede naman next year, Monday na yung birthday mo. Pero yung Lord's Day, it is owned by God. Kaya nga tawag, Lord's Day. Amen? Ganun po yon. So, dapat, lahat po ng miyembro ng pamilya, sumamba tayo. Kailangan po yon. Amen? Huwag pong isipin, bakasyon Sunday, mag-field trip kaya tayo. Ayan. Hindi na Lord's Day, field trip na. Di ba? Marami po yung minsan, sa Sunday, no? Itataon mo yung labada mo sa Sunday. Di ba? Para bang pinalit mo yung labada mo kay Jesus. Amen? Kaya anong gagawin natin? Mamasyal tayo, Sunday. Di ba? Hindi yun. Kaya nga tinawag Lord's Day, kanino yan? Kay Lord. Di ba? Itatak natin sa isip natin, kay Lord yon. Amen? Anong gusto mo? Bibigyan ka ng araw ni Lord ng araw o kukunin na lang niya yung araw? Di ba? So, abang ang Lord nagbibigay ng araw, purihin mo siya. Lord, salamat po, buhay pa ako. Yon. Amen? Sino po yung may buhay dito? Magsabing, praise the Lord! Dapat i-commit na natin yung araw ng linggo, kasama mo yung pamilya mo, samba tayo, ha?
Importante yon. Amen? Kaya masaya po ako, nakikita ko yung pamilya nandito. Kasi nga po, we dedicate the day for the Lord, kaya lang we gather with families. Amen? So, kaya kung meron kayong mga problem, meron po mga primary dito. Pwede mo tumayo yung mga primary na nandito. So, kung meron kayong gusto nyo, si Pastora po, tumayo po kay Pastora. Lahat po ng gustong magpanalangin, sa pamilya tayo, lapitan nyo po sila. Brother, sister, pag-pray mo nga ako. Pag-pray mo nga ako. Di ba? Yan po, pag-pray kayo. Kahit na po yung mga sino mga kapatid natin, leader natin, yan sino, mag-pray kayo. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Mga brothers and sisters po natin. Amen? So, today, meron po tayong pag-aaralan, importante, in connection to the Lord's Day. Importante po ito. The important thing. Sino po yung nandito ka dahil lang isip mo, gusto mong mabless. Amen? Amen? Amen po ba? Yan, talagang family day, masaya. Amen. Iniisip ko nga, ano kaya pwedeng pakulo natin, kasama tayo mga pamilya. Yan, meron pong laro mamaya, maglalaro tayo. Yung trip to Jerusalem. Kayo na lang ang dadaling ko sa Jerusalem. May gera doon. Ayan po yun. So, hallelujah. So, ang topic natin ngayon ay napaka-importante. We are focusing how to attract God's blessing in our family. Sino po yung gusto na yung pamilya niya mabless? Kaya ka nga nandito, amen? So, we will study how the family will be blessed. Alam niyo po, kapag pinag-uusapan yung blessing, ang problema sa atin, tayo po yung experimental. We experiment how to be blessed. We thought na akala natin, sa galing natin, sa pinag-aralan natin, sa pera natin, o sa ano pa mang bagay, mabibless na tayo, magiging masaya na tayo. When we call it a blessing, sa Lord's context, sa Biblia po, ang Panginoon po, pag context ng blessing is holistic. Sabihin po natin holistic. It means, hindi lang po siya, kasi inisip natin blessing minsan pera. Ay, may blessing ka. Inisip mo yung blessing pera. In the Bible, o sa Lord, hindi lang pera yung blessing. Amen? May mga mapipera pero magulo buhay. Di po ba? Hindi lahat nabibili ng pera. Hindi siya makabili. Bigyan mo nga ako ng pagmamahal. Bibili ako. Wala pong ganon. Amen po ba? So, yung blessing na binibigay ni Lord is holistic. Meron siyang spiritual, meron siyang financial, meron siyang material, emotional, relational. Ganun po usually yung blessing. Merong mga iba, wala naman pera, pero maayos yung relasyon. Pamilya, mag-asawa, mag-anak. Amen. Kaya lang, hindi pa rin kumpleto. Kailangan kasi yung sinuturo ng blessing ni Lord dito is holistic, kumpleto. Sabihin po natin, kumpleto. Ang Lord kapag nagbigay, hindi kulang. Hindi kanya bibigyan ito, down payment muna to. Hindi po ganoon ang Lord. Amen? Pag tinanggap mo si Lord, kalakip ng kanyang biyaya, ibubuhos niya sa iyo. Amen? Gusto ba ninyo yon? So dapat po, makita natin, hindi pwedeng, Lord, basta magpakyut lang ako, mabibless na ako. Hindi pwedeng ganon. Amen? Dapat alam mo yung principle. Sabihin mo natin, principle. Amen? Kaya nasa church po tayo, tinuturuan tayong principle, how to be blessed. Amen? Pag sinabi mong bless, Baruch Aba Adonai, parang the blessing of the Lord. Yan po. Pag the blessing of the Lord is a holistic. Amen? Minsan makikita mo, mapera nga, pero nag-aaway, nagbabangayan. Hindi pa rin blessing. Amen? Amen? Sabi mo sa iyong katabi, makinig ka, nanay, tatay. Kasi pag sinabi na ng salita ng Diyos, it is the final authority. Hindi ito sinungalingan. Sabi ng Bible, if you know the truth will set you free. Hindi pwedeng, hindi ganun. Hindi po. Hindi tayo pwedeng tsumamba rito. Dapat meron tayong katibayan, ang salita ng Diyos. Amen po ba? Meron tayong pag-aaralan kung paano niya naranasan yung pagpapala sa buhay niya. Amen? Basahin po natin ang talata dito sa aklat ng Ikalawang Samuel 6 verse 11 to 12. 2 Samuel, okay, basahin po natin ito para importante makinig po kayo. Yan po, nakikita ninyo?
Ha? Yan. Basahin po natin. Importante ito. Sabi niya rito, the ark of the Lord remained there in Obed-Edom house for 3 months. And the Lord, look at this, blessed Obed-Edom and his entire household. Yan. Ang buong sambahayan niya, pinagpala. Sino po yung gustong ganon? Pastor, sa akin na po yan, sa akin na po yan. Diba? Minsan, gusto natin talagang, diba, parang kukuha, parang madali lang. Pero importante makita natin dito na gusto natin. Gusto nyo po ba? So, na-bless ito. If this person, Obed-Edom, naranasan niyang ma-bless, hindi lang siya, hindi lang yung tatay, hindi lang yung nanay, amen po ba? Kundi yung mga anak. Di po ba? Amen? Pati yung anak, pati yung sino mang nakakabit sa kanila na bless. Household buong sambahayan. Di po ba? Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit tayo nagsisipag? Kasi gusto nating i-bless yung mga anak natin. Gusto nating ayusin yung future nila. Gusto nating ma-bless. Amen? Pero meron pong pinakita rito para po bigyan ko po kayo ng background kung ano po yung sitwasyon na ito. Amen? So, ang sabi niya rito, the ark of the Lord remained. Sabi po natin, remained. Merong nanatili sa kanya. Merong siyang sinabi. Sa Tagalog, ang tawag dito, kahon ng Panginoon. Pero sa English, the ark of the Lord. Gusto ko pong makita natin kung ano yung arko. Kasi ito yung dahilan kung bakit siya na-bless. Amen. So, pakita po natin. Okay, yan. Yan. Kita ninyo? Di po ako nagbebenta niyan. Baka akala ninyo nagbebenta po ako. This is the ark of the Lord. The ark of the covenant. Siguro mailan sa inyo, hindi pa ninyo nakita to. Pero this is, nung unang panahon, yung mga Diyos-Diyosan nun, gumagawa ng templo. Gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Mga hindi sumasamba sa Diyos. So, sila yung pumupunta sa templo at pinapanalanginan nila yung dino-Diyos nila. Pero si Lord, sa pamamagitan ng covenant, pakikipagtipan, pakikipag-isa, nakiusap siya, kinausap niya si Moses para gawin ito. Actually, siguro, ang laki nito, ganito rin. No, ang gadon. So, ganito po ito. Ito pong arko nga ito is the symbol of the presence of God. Walang ibang pinupuntahan si Lord, hindi tao, kundi yung lugar na ito. Ito pong maliit na kaon na ito. Kapag ang Israelita nakikipag-away, nakikipaggera sa mga ibang lahi, mga kalaban nila, ang inuuna lang dinadala itong arkong ito. Kaya nga po, nagtataka sila bakit sila natatalo, kasi kapag buhat-buhat po ng mga Levita, ang ganito, meron po, bubuhatin po ito. Bubuhatin nila. Pagkatapos, kasama po yung mga musician doon, ang ginagawa nila, nagpe-praise the Lord po sila. Praise the Lord. Gera po yun, ha? Namamatay yung mga kalaban nila. Amen? Ganun ka-powerful ito. Bakit? Kasi nandito yung presensya ng Diyos. Amen? Walang makatalo sa mga Israelita dahil sa presensya ng Diyos. Amen? Kapag kakampi mo ang Diyos, walang makatatalo sa iyo. So, pinili niya, dito mananatili ang presensya ng Diyos. Hindi niya pinili doon sa templo na malaki. Dito lang. Kaya kapag kung nasaan yun, merong blessing. Amen? So, dala-dala nila ito. Ang nakakalungkot, nang nagkasala po yung Israelita, ang nangyari, ninakaw nila ito. Bakit? Ang kalaban nila noon, Pilisteo. Yan parang nangyayari ngayon. Bakit? Ang tanong nila, bakit nananalo ang mga Israelitang ito? Anong sekreto nila? Nandun po si Marites. General, alam ko po yung sekreto nila. Ano ba yung sekreto nila? Nakikita ko po, unuuna nila yung Ark of the Covenant at nagwo-worship sila. Kaya tayo natatalo. Ang gawin natin, nakawin natin yan. Di ba? So, ang ginawa nila, dahil nga po nagkasala, kapag may kasalanan, hindi nakakampi ang Lord. Ingat po tayo. So, ang nangyari, nagkagera. Ninakaw po ito.
Amen. Dinala po sa kampo ng kalaban. Si Eli na high priest sa lungkot na tumba na atake dahil nga po nawala na yung kakampi nila. Talagang naisilang yung bata, pangalan niya Ikabud. Alam niyo po ba yung Ikabud? The presence of God has departed. So for many years, because the presence of God now umalis po sa Israel, nagkapurdoy-purdoy sila, nagkaroon sila ng problem. Nasira, mahirap po sila, nahirapan sila, nag-struggle sila. Because wala na yung presence ni Lord. Ang problema, nang dinala po ito sa mga Pilisteo, nagdala naman yan ng sumpa sa mga kalaban nila. Ang ginawa nila, linagay nila doon sa templo ni Dagon, at kinabukasan nakita nila, napakaraking Diyos-Diyosan, nakatumbang, nakasubsob, ganun. Kasi tabi mo pa naman yung presensya ng Diyos sa Diyos-Diyosan, anong mangyayari? So, ang nangyari, nagka-problema yung Pilisteo kasi hindi naman binigay yun sa kanila. Binigay sa mga Israelita. So, ang nangyari, anong gagawin natin? Imbes na tayo nagkasakit-sakit po sila, nagkabukol-bukol sila. Sumpa ito Ang gawin natin, balik natin. Anong gagawin natin? Sino magdadala niyan? Baka mamatay. Sakay na natin sa karitela. Sinakay po nila sa karitela. Parang merong toro sa harap, meron po parang wheeler. Yan. Nakasakay po sila. Then, dinala po. Alam niyo po ba yung mga animals, dinala sa kampo ng mga Israelita. For 20 years, nag-stay sa isang lingkod ng Diyos doon, pero hindi po sa City of David. Then, doon po nagpasimula. No? Din po, nagdating po, nabalitaan ni Haring David. Kasi alam niya, kapag kakampi natin yon, kakampi natin yon, magbabago yung buhay natin, mabe-bless tayo. Dinala po, kinuha ni Haring David. Kaya lang, ulit po, yung nagkuha, hindi po nagbasa ng Bible. Experimental na naman. Siguro, kopyahin na lang natin kung paano buhatin yan. Sakay na rin natin siya sa karitela para dahin sa Jerusalem. Ang mali nila, hindi nila binasa yung utos ng Diyos na hindi pwedeng isakay sa karitela. Dapat pag dinala mo yan, binubuhat mo. Hindi nila binuhat, namatay po yung, nagtumba po siya, dumaan sa bako, inawakan ng namatay yung nang hawak. Mali. Kaya marami po ngayon, kapag hindi nila alam tratuhin ang presensya ng Diyos, marami pong buhay na windang-windang, hindi maayos, kasi they don't follow the command of God. Nakukuha ba ninyo? But this person, Obed-Edom, is well-versed. Nagbabasa siya ng Bible. Nakikinig siya sa mga man of God. Alam niyo po ba minsan, in religion, wala pong tinuturo ng tamang instruction kung paano tratuhin ng Diyos. We thought na para bang nandyan lang si Lord. Pag gusto ko, ayaw ko, kahit na hindi ko pansinin, okay lang. Kaya minsan, apektado yung pamilya. Hello? Pero alam niyo po, dito po, ihahayag natin kung ano yung sikreto para ma-bless tayo. Amen? Amen? Ma-bless yung pamilya natin. So, ang nangyari, si Obed-Edom, ito po, binasa natin kanina, basahin po natin ulit. Tingnan niyo po. Amen? Tingnan niyo po, ulitin natin. The ark of the Lord remained in Obed-Edom's house for 3 months. Basahin natin. And the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. Basahin natin. Then King David was told, sinabi kay Haring David, the Lord has blessed Obed-Edom household and everything he has because of the dancing, hindi po. Because of the religion, hindi po. Because of the ark of God. Nakapagpala. Alam niyo po, because the Israelites having difficulties in life. Meron sila mga problema.
pamilya nila, huwag kawindang-windang nawasak. Kasi wala ang presensya ng Diyos. Ako po, expect mo na sa pamilya na kapag wala ang Diyos, magulo. Nakita mo, nanay, tatay, nag-aaway, mag-asawa, hindi magkasundo. Bakit? Dalawa lang naman yan eh. Either mananatili ang presensya ng Diyos o mananatili ang presensya ng demonyo. Sino yung welcome mo? Dapat wise po tayo. So, ang nangyari, si Obed-Edom, sabi ni David, hindi ko na dadalhin. Basahin natin sa verse, pataas natin. Kasi dito, kita natin. Si David po nagdesisyon na hindi niya dadalhin yan sa Jerusalem kasi nga, merong namatay. Amen? Merong namatay. So, ang problema ngayon, saan dadalhin? Kasi nga, nakakatakot. So, sabi ni Obed-Edom, ako po. Magaling si Obed-Edom. Nagbabasa ng Bible, ako na lang po. Bro, gusto mo bang mamatay? Kasi baka, hindi. Nahihirapan na ako, nag-i-struggle na ako. Di ba? Puro financially broke, puro emotionally disturbed, wala nang nangyayari sa akin. Wala, patay kung patay. Ito yung sikreto eh. Ang Ark of the Covenant eh. Di ba? Amen? Sino po yung, hindi na maganda yung nangyayari, wala ka pang ginagawa. Na kailangan mo nang sumamba sa Diyos, na yung sikreto, yung pagsamba sa Diyos, ayaw mo pang gawin. Still yung mga tao, they just experiment. Akala nila magsasaksid sila. Pati araw nga ng linggo, nagtatrabaho. Pipiliin mo, ano ba? Sumamba ka o magtrabaho? Yan. Magtrabaho na lang. Sayang ang pera. Di ba? Minsan ganun. Pinagpapalit si Lord sa 500. Ha? Di ba? Minsan ganun. Birthday yan o pagsamba? Birthday yan. Bubusog ako dyan eh. Busog nga ang physical mo, pero yung spiritual mo, gutom. Hello? So, ano yung pagpili mo? Dapat marunong kang mamili. Amen? Si Obed-Edom, alam niya. Di ba? Pinili niya na si God ang pipiliin niya. Wala ko. Sa tagal ko nang nag-i-struggle, sa tagal ko nang may problema, palalampasin ko pa ba ito? Amen? So, anong ginawa niya? Dinala niya yung ark sa bahay niya. Anong sabi ng Bible? For 3 months. After 3 months, anong nangyari? The Lord blessed him. Ano yung blessing? Physically, financially, emotionally, relationally, lahat ng may dumating sa kanya. Dati, yung asawa niya, bungangera, parang tahimik. Kasi nandun yung presence of God. Yung mga anak niya, dati lakwatsero, tumahimik. Bless ako. Dati walang trabaho. Alam niyo po, pag sinabi mong bless, merong tangible evidence. It means nakikita ng tao. Hindi yung, bless ako. Ikaw lang nakakaalam. Di ba? Amen? Hindi ito eh. Yung blessing is seen. Yung po bang, yung kapitbahay mo, anong nangyayari doon? Bakit sumasaganang ganyan? Di ba? Suplong ko nga, baka may nagtitinda ng drugs yan. Yung po bang namamangha yung tao, bakit nabe-bless yan? Nakikita nilang tangible effect. Dati ba loko-loko lang yung mga anak niya? Bakit nagbago? Praise to praise. Pag Sunday, postura sila, nakapamada pa. Saan sila pupunta? Parang pupunta sa mayor. Hindi po, sasamba lang po kami. Di ba ganon? Amen? Masaya sila. Amen? Dati, pag Sunday, ang ginagawa nila, laba. Di ba? Minsan, mga lalaki, magbabasketball. Di ba? Kaya minsan, yung mga anak nila, imbes na tuturuan, walang fellowship. Pero pag Sunday, nay, samba tayo. Pagkatapos simba, Jollibee tayo. Pag nagja-Jollibee ka, sarap. Kwentuhan ka ng asawa mo, yung anak mo. Talagang nagbibigay value. Di ba? Talagang family Sunday talaga. Amen? Talagang nararamdaman mo, wala, parang dati nag-aaway tayo, ngayon payapa tayo. Bakit? Pinrioritize natin si Lord.
Amen? Amen? Hindi yung pag Sunday, sobra naman. Huwag na natin kuhanin. Makipag-date na tayo kay Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka nang block na natin yung Sundays, kay Lord na lang. Amen? Parang tahimik, merong parang binabasag si Lord ito. Parang mahirap ata. Parang pagbago na kasi medyo mahirap eh. Di ba? Pag hindi ka sanay, ito yung sinanayan mong isip eh. Parang yung isip mo lang, nakatuon lang, ba, hindi pwede. Kailangan kontrolado ko yung araw ko. Sige nga. Alam mo po, nagiging kuripot ka ng oras kay Lord. Sino bang may hawak ng eternity? Hawak mo ba yung buhay mo? Ha? Baka mamaya. Di ba? Amen? Hindi natin hawak. Si Lord kasi may hawak ang magbibigay ng eternal life. Kaya huwag kang kuripot kay Lord. Baka hindi ka niya bigyan ng eternal life. Amen. So, pag sa Lord, ibigay mo yung kay Caesar, kay Lord, Amen? Ano yung kay Lord? The Lord's Day. Ano yung Lord's Day? The Family Sunday. Amen? Maliwanag po. Ano yung date natin? Family Sunday. Ito, makikita ko po yun. Ako po, may matindi yung memory kapag parang computer po yung, alam ko yung pagmumukha niyo. Recorded. Ito, dito po. So, because he is blessed, si David, gusto niyang maranasan yan. Ang tanong, bakit, ano ba yung laman ng Ark of the Covenant? Merong sa loob yan eh. Di ba? Bakit? Kapag kasama nila yon, blessing ang dumarating. Ano ba yung laman yan? Okay, tignan natin muna yung picture kanina. Ayan. Pagkita, yan. Actually, dito po, meron siyang, yan, may angel, no? Bubuksan yan. Merong inilagay na inutos ni Lord, ilalagay sa loob. Di ba? Amen? So, yan. Parang ugis kabaw nga ata, no? Parang nakikita ugis kabaw. Bakit it means pie? Kasi, kapag pumunta sa iyo yan, mawawala yung will mo. Yung will ni Lord ang mangyayari. Sige po, alam natin yung laman yan. Number 1, pakita natin, sister. Kanina, napakaganda ng linagay ni sister. Eh. Ayan. Merong sopas, merong malunggay. Diba? Sabi ko nga sa'yo, merong, ang tag dito, sa patay? Lapida. Hallelujah. First, una po ito. Ano ito? Ang tawag diyang mana. Nakalagay po yung mana sa golden cup. Ang mana, what is mana? Mana is the bread from heaven. Ang mga Israelita, noong unang panahon, for 40 years, nasa disyerto po sila, ang pagkain nila, ano yun? Mana. Paggising nila ng umaga, bababa mula sa langit ang mana. Yung manang yan, yun ang pagkain nila araw-araw. Amen? Amen po ba? So, ang oras niyan, dapat nandun ka. Kapag batugan ka, nagising ka ng alas 10, wala nang mana. Everyday bumababa yung mana. Amen? So, kung dumating ng 5 o'clock, 6 o'clock, bumaba, dapat nandun ka na, sasalo ka na. At hindi pwedeng sumobra. Kapag may dala ka, mawawala, masisira. Dapat everyday. Bakit? Di ba sabi ng Bible? Give us this day our daily bread. And the Bible says, Jesus Christ says, I am the bread. I am the bread of life. Si Jesus mismo, yun ang symbolically na sinasabi, siya yung mana. Basahin po natin yung Bible. Basahin para alam natin. Okay. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay bumaba. Sinong bumaba?
Si Jesus mula sa langit at nagbigay buhay sa sangkatauhan. Sino yung nagbigay buhay sa sangkatauhan? Si Jesus. Si Jesus po, I am the way, the truth, and the life. Kaya hindi ka magkakaroon ng mapayapa, masaganang buhay kapag wala si Jesus sa buhay mo. Kailangan mo si Jesus. The Bible says, basahin po natin, verse 33, 35, Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry. Kapag lumapit ka kay Jesus, hindi ka na raw magugutom. Ano yung pagkagutom? Yung pong tao, minsan, wala po siyang fulfillment. Makikita niyo yung tao, meron ng pera, pero bakit malungkot ako? May asawa naman, bakit hindi ako satisfied? May pamilya naman, hindi na ako masaya. Kaya minsan naghahanap. Bakit yung tao, inahanap niya yung kasiyahan niya sa bisyo? Kasi nagiging experimental siya. Pag wala na, pag malungkot na siya, pupunta na siya sa barkada, iinom, magda-drugs. Bakit? Malungkot eh. Bakit? Anong problema? Hindi siya satisfied. Yung iba naman, susugal na lang ako, magsasabong. Naghahanap siya na siya. Hindi naman sila masama talaga. Kaya lang, meron silang hinahanap sa kanila. There is a vacuum-sized emptiness inside of them that ang Lord lang ang makapagbibigay kasapatan. Hindi sa pinag-aralan mo, hindi sa ano paman. Tandaan po ninyo, ang kailangan ng tao, yung relasyon niya kay Jesus. Amen? Kahit nabigyan mo pa ng pinakamasagandang trabaho, si Jesus pa lang ang makapagsasatisfy sa Kanya. Yun ang sinabi ni Jesus, hindi naman sinungaling si Jesus. Ako ang nagbibigay buhay. Ano yung buhay? Quality kind of life. Ang tawag doon, Zoe kind of life. Si Jesus yun. Kaya pala, walang makagagapi dahil nandun ang symbolic ni Jesus. Kapag kasama mo si Jesus, ikaw ay matagumpay. Amen? So, pag Sunday sa family ninyo, dapat welcome si Jesus. Napupunta ka sa simbahan. Bakit? You worship Jesus. Pinapakinggan mo yung salita ni Jesus. Ito yung solusyon, kapatid. Sa buong bansa, buong mundo, ang kailangan nila si Jesus. Bakit hindi nagkakaroon ng kapayapaan doon sa Israel? Malaking gera. Kasi until now, they didn't accept Jesus Christ. Pagdating ni Jesus Christ sa second coming, doon pa lang magkakaroon ng kapayapaan. Amen? Yun pa lang po. Amen? Siya po yung El Shalom, the Lord of Peace. Amen? Pagkasama mo si Jesus, you have peace. In this world, there are many tribulation. Maraming problema. Hindi kayo excuse dyan. Hindi kayo exempted dyan. Everybody will experience problem and persecution. Ang problem, pag wala kang kakampi, kapag hindi mo kakampi si Jesus, may kakaproblema ka. Walang susuporta sa'yo. Ang demonyo sisirain ng buhay mo. Kaya malungkot ka. Hello. So, sinong kailangan? Jesus. Siya po yung, tingnan mo natin, pakita natin kanina, manna from heaven. Amen? Tingnan po. Kasi yung mga nanay, usually ang mga nanay, pag sinasabi kasing bread, yun ang pagkain, di po ba? Bakit po gumigising na maaga yung mga nanay? Anong unang iniisip ng mga nanay? Sige nga, ano kaya yung ulam natin mamaya? Mamalengki kung ano. Tilapia na, ilang pulis na rin palengki. Di ba? Sinigang na lang, yung gano'n. Kasi, no, ang sinasabi ko po yung physical needs, food. Pero ang sinasabi ni Lord, kahit na physically pinakita niya, symbolically, mas higit si Jesus sa lahat ng kailangan natin. Amen? Parang tinuturuan niya, pagising mo sa umaga, hindi ang menu ang iisipin. Anong iisipin? Si Jesus muna. Amen? Alam ko, may mga nandito, pagising, na anong ulam? Ano kanyang-kanya niya ba? Anong ulam?
Kasi nag-fasting siya eh. Fasting kasi gabi, natulog siya. Pagising niya sa umaga, kaya break fast. Eh? Bi-break mo yung fast mo kasi. Di ba? Di ba? So si Jesus, sabi mo natin Jesus. So siya po, nandun po si Jesus. Kaya sabi ni Lord, give us this day our daily bread. Every day, gusto niya lumalapit tayo kay Jesus. He is our bread. Lord, thank you. Amen. Pangalawa, pakita natin. Ano po yung pangalawa? Ito. Yung kanina yung nandito, para makita natin. Bago po nagkaganon. Yan, dito. Ito po, malunggay. Kita ninyo? Nakita ninyo to? Parang tatay ko na naalala ko no? Yung kapitbahay namin, humingi ng malunggay. Kaya lang ang problema ng kapitbahay namin, everyday humingi. Eh, yung tatay ko kasi, medyo mautak ang tatay ko. Nada na ng tatay ko. Kinuha niya yung itak. Sabi niya, pak! Mali ka rito. Magtanim ka sa inyo. Mali ba yun o tama? Tama. Kasi mapaasa eh. Talagang mapang ano eh, di ba? May mga ganun tao eh, no? Ayaw nilang magtrabaho. Gusto nila palagi give. Tama naman tatay ko. Kaya idol kong tatay ko. Amen? Pero pag ginawa mo yun, magtatampo. Kasungit na naman. Oh, hinakman niya. Ano yapang mayapang? Di ba? Siya na nga nagkamali. Siya pa yung galit. Eh, no? May mga ganun. Amen? Sabihin mo, wag kang ganun. Sabihin mo, wag kang ganun. So dito, ang tawag dito is the rod of Aaron. Ano po yung rod of Aaron? Si Aaron po, siya po yung high priest. Meron po siyang rod. Alam niyo po, ang nangyari dito, para malaman po natin, people, yung mga Israelita, dahil minsan, makomplain sila. Makomplain sila. Parang minsan yung katabi mo, makomplain. Mamarmor sila. Yung talagang, buti pang nandun na lang kami sa Egypt. Pinaalis kasi ni Lord sa mga Israelita patungo sa makomplain sila. And then gusto pa nila maging leader, gusto pa nila sila yung experimental na ako na lang ang ginagawa ni Moses, gagawa ni Aaron, gagawin ko na rin, yung ganon. Di ba? And then suddenly nagalit si Lord dahil nga po makomplain sila because ang ginagawa nila, gumagawa sila ng religious activity without the presence of God. Ang tinatawag dito, God, ang Diyos po kasi tumatawag. Kamu pa, kapag tinawag ka niya, personally, kamukha niyan, walang aksidente kay Lord, gagamitin ka niya kapag ikaw ang itinalaga niya. That's why when He called Aaron, he is in charge in the priestly ministry. Minsan, ang mga tao, pag nakikita nila yung pastor, galit sila, mas magaling pa ako dyan. Parang ganun ang dating. Parang hindi nila nire-respect yung calling and authority of God. Mag-ingat po kayo. Ang Lord kasi ay nagtatawag, nag-a-assign ng somebody to respect these people kasi meron siyang important assignment na pinagagawa. Amen? And if this person, tinawag niya, meron siyang anointing. Sabi mo natin, anointing. Para to do the task. Kaya nga po, ang symbolically ng rod na ito is authority. Sabi mo natin, authority. Nakukuha lang natin yung authority kapag binigay ni Lord. Ang sabi niya, hali kayo, lahat ng mga leader dyan, hali kayo. Pakita ko, dinala po nila yung lahat ng tungkod nila, 12 kasi 12 clans po, 12 tribes po sila. Ilinagay nila dun sa lugar. Kinabukasan yan. Kinabukasan po, tinignan nila kung sinong may authority. Nang makita nila, namulaklak yung kay Aaron. Tungkod, namulaklak. Hindi lang namulaklak, namunga pa ng almon. Ano yung almon? Wow! It's a supernatural power of God na kumilos sa kanila. It means pinakita niya, this is the one I esteem. This is the one I respect. I called him. Bakit? Importante po, sa atin po kasi, kapag hindi po natin, basahin po natin, kapag wala po yung Holy Spirit, kasi po it is the anointing of the Holy Spirit,
sa mga pamilya natin, magkakaproblema tayo. Why? Tignan niyo po yung Galatians chapter 5 verse 22. Amen? Kapag ang presensya ng Diyos ay nananatili sa tahanan, nandun po yung presensya ng Santong Espiritu. Hindi po siya nagigrieve. Pag sinabing mag-worship tayo, sumusunod tayo. Pag sinabing manalangin tayo, mananalangin tayo. It means hindi natin siya kinokontra. Ano po yung bunga niya? Sabi ng Galatians chapter 5 verse 22, basahin po natin. But the Holy Spirit produces this kind of fruit. Yung kanina, yung rod po, namunga po ba? Amen, namulaklak, namunga. It means, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Ano daw? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Brothers and sisters, kailangan po ba natin sa pamilya yon? Parang mahina yung mga lalaki. Amen! Pero merong peace, merong joy, merong self-control. Paano napupudos yun? Kapag wini-welcome natin yung Holy Spirit sa ating mga buhay, God is anointing us. Kung dati palagi kayong nag-aaway ng asawa mo, hindi na ngayon meron ng love. Amen? Meron ng peace. Parang tahimik ngayon. Parang hindi na kumakatak yung asawa ko. Di ba? Parang ang nanay ngayon, hindi palagi nag-uutos. Yan, ganun. Di ba? Yung mga anak ngayon, sabi ng nanay, pakihugas mo nga yung plato. Yes, nay. Pangarap ng mga nanay yun, no? Amen? Amen? Parang ang bituing. Di ba? Yung po bang, anak, pakipalis mo na itang ketaluan. Opo, ma. Why? Because of the presence of the Holy Spirit, there is a fruit. Namumunga po. Amen? Nagiging kaibigan na natin ang Santong Espiritu. Amen? Natututo tayo. Ito po, ebidensya na. Meron ng self-control. Amen? Alam niyo po, kapag po hindi natin winelcome yung Holy Spirit, paano po natin welcome? Nananalangin tayo. Nagpupuri tayo. Amen po ba? Nagwo-worship tayo. Amen? That's why, yung pong si Jesus, ang kasing trabaho po ng Holy Spirit is to live Jesus. Ano po yung trabaho ng Santong Espiritu? Ang Santong Espiritu, ang pinakatrabaho niya, inuutusan tayo na sambahin si Jesus. Sabi ng Holy Spirit, sumamba ka, magpuri ka, maglingkod ka kay Jesus. Yun po yung trabaho niya. Kaya kapag hindi mo sinunod, nagigrieve siya, aalis na lang siya. Kaya kapag ang membro ng pamilya, puro hindi sumusunod sa Holy Spirit, may ibang espiritong papasok. Yung espiritu ng confusion, galit, unforgiveness, selfishness, merong espiritong ibang papasok. That's why, sabi niya, importante na yung espiritu ng Diyos ay nandun. Kapag ang espiritu yung nandun, makikita mo, bukas ang langit. Amen po ba? Bukas ang langit sa iyo. Meron kang opportunity, will be blessed. Nandun po. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Kaya nga po importante yung presensya ng Diyos. Kaya, ang bawat isa sa atin, dapat ang goal nila, dapat nanay, tatay, na natin. May mga iba sa inyo, siguro mahihirapan ng konti kung ikay anak, tapos ang nanay mo, medyo ayaw pang makinig. Diba? Busy ko, busy ako. Pero you need to pray. Amen? You need to pray. Amen? Kailangan po mag-pray kayo. Ayahan natin na ang Santong Espiritu will be the Lord over that place. Amen? Kapag nandun po yung Santong Espiritu, biro mo, hindi ka ba masaya? Merong love, merong peace, merong joy. Amen? Yun po yung kaya. Kaya sila nagtatagumpay, meron yung pangunguna ng Santong Espiritu. Yung pangatlo po, ayan, ang pangatlo, pakita po natin ito. Ang tatak po niyan, Samsung.
Bakit? Ang tawag diyan, tablets of stone. Ano ito? Ano po ito? Yan po yung 10 Commandments. Amen? Amen? Ang mga laman nito, importante lahat. Nagpapatungkol kagad. Ano po ito? Nagpapatungkol po sa batas ng Diyos. Kaya pinagpala si Obed-Edom kasi pinasok niya yung Ark of the Covenant na kung saan nandun po yung bread, yung presence, at saka yung tablet. Importante yung salita ng Diyos. Pag sinabi mong Word of God, it is the principle of God, the law, and the law and standard of God. Amen? So, importante po ito malaman natin. Tingnan niyo po yung sinasabi sa Psalms 119, verse 2 to 4. Basahin po natin. Importante po ito. Amen? Sabi niya rito, okay, na tablets of stone po yan. So, originally, ito po yung 10 Commandments. Kaya nga po nandun yung remember the Sabbath day, nakasulat na. Kaya kapag sumamba tayo, inialala natin yung pagsamba, biro mo, these are primary command po ni Lord ito. Katumbas po ng huwag kang papatay, yung pong sumamba ka. Yan po. Kapag iniisip mo, hindi naman ako makasalan, hindi naman ako mamamatay tao, hindi naman ako magnanakaw, hindi ka naman sumimba, katulad din yon. Guilty ka rin kasi nga kasama sa primary command ni Lord yung remember the Sabbath day. So dito, sabi niya po ng Psalms chapter 119 verse 2 to 4, blessed are those who keep His statutes, seek Him with all their hearts. Pinagpala ang naghahanap sa mga batas at utos ng Diyos. Amen po ba? Ng kanyang buong puso. They do wrong, sabi niya, they do no wrong but follow His ways. Sumusunod sila. You have laid down the precepts that are to be fully obeyed. Ano ba yung precepts? Meron sinabing that are fully obeyed. Yung pong sinabi nitang precepts, ang kahulugan po ng pre, before. Sabi natin before. Prepaid. Before. No. Pag sinabi mong sep, means thoughts. Isip. Amen? Kaya ang kahulugan nito, precept. Unang kaisipan. Alam niyo po ba yung tao, originally, ang information na dapat nare-receive niya galing sa Diyos? Ang tawag diyon, precept. Ngayon, marami na tayong concept. Pag sinabi mong concept, yung lahat ng iniisip natin, sama-sama na. Kaya minsan, pati yung ginagawa nating pagtrato sa Diyos, alterated na, o para bang, ginawa na natin sa sarili nating kaisipan. Pero originally, gusto ng Diyos, yung unang-unang inisip ni Lord, yun po yung gawin natin. Amen? So ano yan? Kaya nga po sinulat niya para hindi natin makalimutan. Kapag nandun yung salita ng Diyos, yun ang susundin natin para hindi masira yung buhay natin. Yung pamilya natin mapagpala. Kasi po, mismo ang Diyos ang nag-isip nito na dapat gawin natin. Kahit na po marunong ka, nag-aral ka pa sa Harvard o ano man pong eskwelahan, kapag hindi akma dun sa inisip ng Diyos, rebelde ka pa rin at hindi tama pa rin ang inisip mo. Amen? Di po ba si Adan at si Eva, wala naman teacher, wala silang nanay, wala silang tatay, wala silang kaibigan. Nang lumabas din sa lupa, sinong kausap nila? Ang Lord. Sinong nagturo sa kanila? Ang Lord. Yun po yung precept, original information. Amen. Ngayon, marami na tayong mga information na na-receive. Di ba? Meron na tayong mga sariling alterated information na para bang isip natin, acceptable by God, pero sa isip lang natin yun. Balikan natin ang salita ng Diyos. Amen? Sino po yung gustong ma-bless yung family niya? Ang ginawa po ni Obed-Edom,
winelcome niya yung salita ng Diyos sa kanyang tahanan. Amen. Amen? Winelcome niya. Tingnan niyo po yung sinabi ng John chapter 6, verse 63. Basahin po natin. Okay. The Spirit gives life. Yung kanina po, yung Spirit, yung po yung rod, yung presence ni Lord. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. It means yung katawan, yung laman, walang magagawa. Sino nagbibigay buhay? The Spirit. Amen? Hindi yung sa galing mo. Ang sabi niya dito, the words I have spoken to you. Yung salita, ito na po yung mana. Ay, ito na po yung, anong tawag dito? Utos ng Diyos. The command of God. Amen? They are full of spirit and they are life. O doble. It means merong espiritu at merong buhay. Nakukuha po ninyo? Amen? Parang tahimik na po tayo. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, gising. So, ang salita ng Diyos, kapag winelcome mo sa tahanan mo, nagkakaroon ng buhay. Amen? Nagkakaroon ng Spirit of God. Amen? Tingnan niyo po yung mga pamilya ngayon. Listen to me. Importante po ito. Minsan, nasa pamilya ka, hindi nagkakasundo. Yung mga mag-asawa, mag-anak, magulo. Hindi ayos yung relasyon. Ano po yung plano ng Diyos kanina? Ang blessing ni Lord is holistic. Why? Kasi pilit ng ating komunidad o ano pa man bagay na inaalis yung presensya ng Diyos sa atin. Tignan niyo po sa eskwelahan ngayon, hindi na po tinuturo ang Diyos. Kaya minsan wala na ang Diyos sa eskwelahan. Kaya yung mga bata, nagugulo na. Amen? Yung gobyerno natin, minsan, wala na pong pinag-uusapan ng Diyos. Pilit na sinisira yung original na batas ng Diyos at pinapalitan ng bagong batas. Anong nangyayari? Imbes na sumagana tayo, lalo tayong napapahamak. Ang pinaka-pag-asa na lang ng Diyos sa atin ay yung wag alisin ang salita ng Diyos sa pamilya. Kasi yung pamilya, ang target ng demonyo ngayon. Kasi yung pamilya, kapag nagpasimula pong magsamba at magbasa ng Bible ang pamilya, makikita mo pag lumabas yun, meron silang influensya. Mas masagana sila. Kaya tingnan niyo po si Obed-Edom. Nagpasimula po ba siya sa kaharian? Hindi. Nagpasimula siya sa kanyang tahanan. I-welcome niya yung salita ng Diyos. Amen? So kapag, ngayon po ba, sa pamilya, ano po yung topic? Ano po yung topic pag nagkukwento yung mga nanay, tatay? Ma, wala na akong bakal. Diba? Ano ba yung topic natin? Pag-usapan natin, ma, sali mo kumalan, bili mo ako ng damit. Wala na akong damit. Nanay naman, magpapakilay ako. Ang kulay ng buhok ko. Yung tatay, magbabarkada ako, may iinom kami mamay, umuwi ako gagabi man. Wala na yung topic about God. Why? Wala naman talaga ang Diyos. Kaya minsan, kawawa ang pamilya kasi they are struggling. Kasi nga, wala. Maririnig mo ba ang tatay, oy, manalangin tayo. Manalangin tayo. Magbasa tayo ng Bible, wala. Merong Bible, kaya lang puro alikabok na, hindi na binabasa. Tingnan niyo po yung kanina, binasa natin. Ulitin ko po kanina yung kanina yung Psalms 119 verse 2-4. Basahin po natin muli para importante makita natin. Yan. Tingnan niyo po yung talata para ito kasi utos ni Diyos dito. Pag-ibalik po natin yung blessed. Yan. Blessed. Sino yung blessed? Yung bagong damit? Hindi po. Sino yung blessed? Yung bagong kilay? Hindi po. Sino yung blessed? Blessed are those who keep His. Ano yung statutes na yan? Yung statutes, yun po yung salita ng Diyos yan. And seek Him with all their heart. They do no wrong, but follow His ways. Ano po yung ways niya? Yung utos niya. You have laid down a precepts. Yung kanina precepts, yung
thoughts, yung kaisipan ni Lord, pinusunod nila yung kaisipan ni Lord, and are to be fully obeyed. Dapat daw yung kaisipan ng Lord, pag inutos niya, susundin natin. Pag hindi pinag-uusapan ng Diyos, wala yung Bible sa tahanan, ano yung susundin natin? Ang pag-asa na lang natin kung ang pamilya pupunta sa simbahan para makinig ang bawat isa sa salita ng Diyos, para yung precept maihayag at para sundin natin. At isa pa mong isang pag-asa, kung ikaw mismo, lalo na kung tatay ka, meron kang capacity, kung ikaw mismo, yung tahanan mo, dalhin mo yung cell group sa bahay mo. Yun po ang isang sikreto. Yun po bang kahit naiilan lang kayo, pamilya, anak, tara magbasa tayo ng Bible. Ay, matindi po yun. Pag ginawa mo yun, makikita mo, in-invite mong muli ang Diyos sa tahanan mo. Amen? May mga iba, yung inuman ang ini-invite. Everyday may inuman. Kaya everyday nagpipista yung mga demonyo. Why? Kasi wala naman. Kapag present yung demonyo, of course, hindi malulugod ang Diyos. Pero kapag in-invite mo ang Diyos sa lugar mo, kaya nga po, ang pinakasikreto lang, magkaroon kayo ng cell group. Meron po akong nakwento, dati magulo na po yung buhay ng pamilya. Magpapamilya sila, magulo sila, nagtataka sila, nagdadrugs yung mga anak niya, umiinom, ang tatay niya talagang, ang asawa niya talagang maloko, babaero, mainom. Ang nanay po mismo, sabi niya, brother, sister, tara doon tayo sa bahay. Para bang naglakas loob, parang si Obed-Edom, naglakas loob, mag-cell group tayo dito. Habang nagse-cell group sila, siyempre, yung mga tatay, yung mga anak, punta sa mga kwarto. Ayun lang pagkita, sabi mo wala ako, gano'n. Kung hindi mo man papakita, kasi parang iniisip niya, pag spiritual na bagay, parang pambakla. Gano'n. Pero sa totoo lang, hindi po. Kailangan po natin lahat. Para bang nadidignify sila kapag nagbabasa sila ng Bible. Hindi po. Pero niyo po, nang nagpasimula sila nagbasa ng Bible, yung asawa niya na nandun sa kwarto, dahil ipinapahayag yung salita ng Diyos, nakikinig ng konti, parang yung tenga niya pumupunta ng gano'n. Nababago yung isip niya. Nasa-satisfy. Sabi niya, wow. Mayat maya, lumalabas niya sa kwarto. No, Brad, dali ka dito. Oh. Next week, nandun na siya sa sala. Si nanay, si tatay, nandun na sila. Nakikinig na sila ng salita ng Diyos. Amen? Yung mga anak, dati, everyday umiinom, nandun sila. Nagpapatuloy yung nanay, tatay. Nagbabasa sila. Nandun sa kwarto, nandun sa labas yung mga anak, umiinom. Habang umiinom sila, naririnig nila na nagpipreach ng word. Amen? So, nangyayari, nadi-deliver. Nawawala na ng gana, lasa. Sa kasalanan o sa ano pa mang bagay, makinig na ako. Yung mga anak, nakinig na. Alam niyo po ba, ilang buwan, na bago yung buhay ng mga anak. Yung dating nagda-drugs, umiinom, nawala. Kasi nga, bakit sila nagda-drugs, umiinom? Hindi sa sarili nila, kundi yung demonyong nananahan sa kanila. Na-deliver. Kasi yung demonyo, hindi mapakali. Kasi merong nagba-Bible kayo dito. Parang mainit sa kanya. Ay, hindi ako pwede rito. Nandito ang Diyos, presensya ng Diyos. Lumayas yung demonyo. Kaya yung mga headquarters ng mga inuman, wala na tayo dito. Meron nang nandito na. Binalik na yung authority ng Lord sa tahanan. Amen? Kaya yung nanay, hallelujah! Yes, Lord, yes, Lord. Masaya siya. Dati, sakit ng ulo yung mga anak. Sakit ng ulo yung asawa niya. Ngayon, nakita na, bakit nagbago yan? Pinalayas yung demonyo eh. Bakit? Anong susi? Bible, baby. Naging topic yung Bible sa tahanan. Kaya ikayo, pag pinaalis mo yung Bible sa tahanan, pagpipistahan ka ng demonyo, delikado kayo ba? Sana hindi kayo mapahamak, pero kapag nandun ang demonyo, the devil come to steal,
to kill and to destroy. Kapag hindi mo pinapunta yung Diyos sa tahanan mo, kawawa ang bahay mo. Huwag po kayong mahiya. Marami po ngayon, inaalis nila ang Diyos. Tayo ibabalik natin sa lugar, talagang hari ang Diyos sa buhay natin. Hindi ang asawa mo ang hari, hindi ang tatay mo ang hari. Ang hari po si Jesus. Amen? Si Jesus ang hari. Tandaan niyo po, malapit na pong bumalik si Jesus. Malapit na bumalik si Jesus. Ano mang nangyayari sa Israel ngayon is very close, very close. Kaya po ako nakikisusap sa inyo, huwag niyo pong pababayaan sa sarili niyo. Pag isang linggo, siguradong linggo po yun, wala na pong nagpipreach at ikaw ay naiwan, magpakatatag ka na. Nasa tribulation ka na. Hindi ka kakain kung hindi ka matatatakan ng 666. Hindi ka mabubuhay kung hindi ka sasubmit dun sa Antichrist. Pero habang buhay ka pa, habang naririnig mo yung salita ng Diyos, maging totoo ka na kay Lord. Amen? Kung ang pamilya mo nagsasuffer, i-welcome mo si Jesus. Amen? Amen? So yun po, kaya nga po sila nagtagumpay. Kaya kung ang doon ang presensya ng Diyos, wala ang demonyo. Amen? Amen? So kung nandun ang presensya ng Diyos, merong peace, merong love, merong joy, merong perseverance, merong satisfaction. Amen? Amen? So ikaw dapat, Lord, ipaglalabang ko yung pamilya ko. Alam niyo po nung ako, born again, siyempre, hindi naman po makikinig yung nanay ko. Ako, bata-bata ako. Ang ginagawa ko po noon, dahil hindi ko makausap, hindi ko masabi yung buong pamilya, lalapitan ko nanay ko, magdala ko ng Bible. Nay, pagbabasa kita ng Bible, babasahin ko yung Bible. Naniniwala naman nanay ko. Pinagbabasa ko ng Bible, sinasabi ko sa kanya, kasi gusto ko nga yung pamilya ko, dumating ang Diyos. Anong kinalaunan, kahit na against yung mga kapatid ko, sabi ko, magbasa tayo ng Bible. Nag-preach ako doon sa kanto namin, nilagay ko yung upuan, makinig kayo. Then suddenly, invite ko yung mga kapatid ko. And then, na-deliver po sila sa bisyo, sa kasalanan. Amen? I-deliver po sila ng Panginoon. Kailangan lang po sumunod tayo, ipaglaban natin, kapatid. Huwag po nating nakainin sila ng buhay ng demonyo, kakampi natin sila. Huwag tayong papayag na pag naligtas na tayo, nandun tayo sa langit, umiiyak sila, bakit mo kami hindi? Sisigaw yun. Imagine niyo po, kung ang nanay mo, tatay mo, nandun sa dagat-dagatang apoy, eternal, wala na pong susunog siya. Gusto niya magpahinga, hindi makapagpahinga. Gusto niya mamatay, hindi siya mamatay. Kasi nandun siya sa dagat-dagatang apoy. Kapatid, huwag po natin bibiruin ito. Ang Biblia po, hindi pa nagsinungaling. Walang kasinungalingan sa Bible. Amen? Amen? So, sige, susubukan, sabi nga ni Bishop noon, anong gusto mo? Bibigyan kita ng 10 million. Kaya lang, mamaya, mamamatay ka. Gusto mo? Tatanggapin mo yung 10 million? Hindi. Kasi alam mo na mahalaga yung buhay. Gusto mo hindi ka nasasaktan. Why? Kasi gusto mo yung buhay. Walang lasa, anumang bagay, kapag ito po ay hindi po prinsipyo ng Diyos. Kaya importante po. Amen? Amen? So kapag kakampi natin ng Diyos, alam natin, nandyan si Jesus, nandun yung presence niya, nandun yung salita niya. Just like Israelites, walang makatatapat sa kanila. Amen? Naglalaya sa. Kaya sabi ko kanina, di ba, linapit siya sa mga Diyos-Diyosan, taob. Kaya kapag nandun ang presence ni Lord, taob ang mga demonyo. Yung espiritu ng bisyo, wala, maalis. Amen po ba? So praise God. Tayo po tumayo. Sino po yung na-bless? Amen? Sino po yung na-remind siya? Oo nga, ganun nga nangyayari. Patandaan po natin, wag po kayong lalabas sa lugar na ito hanggat hindi totally
ginagawang hari si Jesus sa buhay ninyo. Amen? Meron mga iba sa inyo na invited ng pamilya niya. No? Gusto ko po maging king si Lord talaga sa buhay ko. Alam niyo po si Jesus Christ, no, siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng ating mga kasalanan. Ang plano ni Lord is to redeem us, tubusin po tayo. Ang plano ni Lord to renew us, baguhin niya tayo. At ang plano ni Lord to restore us, ibalik niya tayo sa original na kalalagayan natin. Amen? So yun po, hindi nababago yun. Kaya good news mo, dati ka nang winasak ng mundo, babalik ka pa sa original condition. Amen? Patandaan po natin, ang importante po rito yung humility. Magpakumbaba po tayo. Sino po yung handang magpakumbaba kay Lord? Sa araw na ito, huwag kang lalabas sa lugar na ito na hindi mo tinatanggap si Jesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas. I will help you to pray. Manalangin kayo bilang pagtanggap kay Jesus as your Lord and Savior. Amen? Amen. Sige po.